Magandang araw mga ka-farmilya. Ngayon naman ay titingnan naman natin ang ating ginawang compost matapos ang isang buwan. Titingnan natin kung saan tayo nagkamali, ano yung mga dapat nating iwasan, at ano yung dapat nating tingnan kapag tayo ay nagko-compost. At kung paano natin pakikinabangan pa ang ating maling compost. So tara, simulan na natin. Isang buwan ang nakalipas mula nung ilagay natin yung ating mga compost sa ating sako. So i-check naman natin ngayon. Let's check it. Ito na yung itsura niya matapos ang isang buwan. Dahil hindi naman ako ganun katutok sa pagko-compost, so medyo mabagal siya, pero so far so good naman. Nananatili namang may moisture itong nasa sako na to, so okay yan. Pero parang para sa akin ay kulang pa rin sa basa, so kailangan nating isprayan mamaya ulit. Mamaya natin i-sprayan. Check natin tong pangalawa. So ganun din, medyo malalaki yung chunk niya, yung kanyang putol niya ay medyo malalaki. So medyo mas ano pa to, mas buo kumpara dun sa unang sako. Malaking bagay talaga na napapanatili na kung ilalagay natin sa sako para mabilis ma-decompose ay maliliit na piraso. Kung may time kayo, mas magandang gayatin ninyo. Pero dahil nga ang ating video ay para lang malinis natin yung mga winawalis natin, so wala na tayong time para magtadtad pa ng mga dahon. Okay din naman yun. Sa mga bising tao, okay yun. Kaysa sunugin natin ang sunugin. Ito, ganun din. Basta wag lang natin kakalimutan na yung greens and browns. At saka wag tayo maglalagay ng mga galing sa kusina, yung may mga mantika. Yan, bawal na bawal yun. Dapat yung mga pinagbalatan lang. Ito, oh. So, kailangan nating basain mamaya. So, itong isang sako, titingnan natin kung anong pagkakaiba nito dito sa mga nauna. Actually, marami akong sako dito. Ito na lang yung binidyo natin. So, tingnan natin. Magkakaedad lang sila, para sabay-sabay ko silang inilagay sa sako. Pero mapapansin nyo itong isang ito, halos hindi siya nadidecompose at may mga green. Sa halip na mamatay, may mga ugat. O parang sila, may mga sibol, sumusuloy. Yun yung nabanggit ko dati dun sa unang video. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko sa baba yung link nung isang video na yon. Yun yung binanggit ko na iwasan yung ilagay yung may mga ugat at may mga buto, may mga seed. Kasi may tendency talaga silang mabuhay sa halip na mabulok. Ito, marami yan. Halos mga buhay sila. So, ako, pwede pa rin naman nating ituloy ito. Hintayin natin hanggang sa mabulok. Pero ako, siguro papalitan ko na lang to. Papalitan ko na lang to ng bago. Pero mapapakinabangan pa rin natin to. Kung paano, papakita ko sa inyo mamaya. So yun. Dahil kulang sila sa moist, tingin ko parang kulang sila sa basa. Babasahin natin. Basahin lang natin. Ay, wag na pala to. At may gagawin tayo dyong bago. Ito na lang muna. Lagi natin tatandaan sa pagko-compost natin, kung nagmamadali tayo, yung ma-maintain natin yung moisture.
Dapat lagi siyang mamasa-masa. Hindi naman yung basang-basa, dahil ang epekto kapag basang-basa, malaking tendency na mangamoy. Hindi lang pwede pakita sa camera, pero itong ating tinutuyo na to, wala tong amoy. Itong ating kinokompos na to, walang amoy to. Basta kapag nangangamoy ang ating compost, ibig sabihin sobra kayo sa greens or sobra kayo sa mga galing sa kitchen. Kapag naman madalas pagkakacheck nyo ay ang bilis matuyo, ibig sabihin sobra naman kayo sa brown. Mas maganda kung pantay lang ang ratio, 1:1 lang. Kumbaga kung isang timba na tuyo, isang timba din na greens. Yata natin ito. Kung nagmamadali naman tayo, mas maganda kung yung sako natin ay nilalagyan natin ng butas sa gilid. Huwag nyo lang kakalakihan yung butas kasi pag na-decompose na, baka tumapon pa dun yung mga compost na. Mas maganda yung may butas sa gilid kasi isa sa mahalagang nakapagpapabilis ng decomposition ng ating mga dahon ay yung aeration. Dapat kung nagmamadali tayong mabulok yun, dapat well ventilated, parang ganun. Tapos pagkatapos ng aeration, isa pa ring dapat nating tinitingnan o chinecheck ay yun nga yung kung sobrang basa yung moisture nya, kung sobra bang basa o sobrang tuyo. Para sa recap ng ating video, kung gusto nating mapabilis yung ating pagko-compost at maging successful ito, lagi nating i-check, wag nating lalagyan ng may ugat o may seed yung ating compost. Wag din nating lalagyan ng galing sa kusina na may mantika. Wag din natin lalagyan ng may butter na galing sa kitchen. Tapos, i-check natin pangalawa, yung kanyang aeration. Baka naman sobrang kulong na kulong. O naman, baka naman masyadong exposed naman masyado. Tama lang yun. Kung sa sako natin nakalagay, mas maganda kung may butas. Butasan na lang natin yung mga gilid ng sako. Pangatlo, yung moisture niya. Dapat chinecheck natin kung siya ba ay basang-basa or dry na dry. Kasi napakahalaga ng moisture sa composting. Yung pang-apat, yung balanse ng greens and browns natin. Go. So, nandito na nga tayo. Nagkamali tayo ng pagko-compost. O, ayaw na natin ituloy yung ating kino-compost. Paano natin pakikinabangan to? Kahit pa paano, meron din namang composted na. Meron ng mga nabulok na. Paano natin ito pakikinabangan? Yun yung i-cover natin sa video na ito. So, tara, simulan natin. Para pakinabangan natin yung ating compost na gusto na nating itapon, nilalagay ko siya sa isang lalagyan. Ganito. Tapos binabasa ako ng tubig. Iniipunan ko ng tubig yung lalagyan. Iipunan ko siya hanggang sa mapuno. Tapos ibababad ko lang siya siguro mga 1 o 2 araw. Hindi ko pinatatagal kasi kapag tumagal siyang nakababad sa tubig, nangangamoy, kakahiya sa kapitbahay. Pero mabilis din naman siya mawala yung amoy, pero iniwasan ko na lang din. Siguro kung mas matagal, mas maamoy, mas effective naman kasi mas makukuha mo yung kanyang extract, yung compost tea kung tawagin. Pero yung 1 o 2 araw, okay na rin yun kaysa naman hindi mo mapakinabangan yung compost mo. So, gagawa tayo ng compost tea mula doon sa reject nating compost o doon sa compost na gusto na nating i-dispose. Hindi ko na kailangang alisin sa sako para kapag kinuha natin yung tubig, yung compost tea, madali nating ialis yung ating sako. Sala na agad. So yun, kung makikita ninyo, brown na agad yung tubig. Brown na agad, samantalang ang linaw niyan.
1 or 2 days, okay na yon. Ito yung itsura niya pagkatapos natin siyang babadi ng isang araw. So ito, dahil isang araw pa lang, wala pa tong amoy. Pwede mo na siyang kunin at ipandilig ng direkta sa ating mga halaman. So mga ka-Farmilya, natapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Sana ay meron kayong natutunan. At kung meron, huwag niyo naman kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Salamat!